Ako po si Son Labro, 33 years old, Sales Director of Green Circle Realty. Okay, focus on. Focus tayo hanggang December. Dati mahirap kung sa mahirap kasi hindi kami nakikita-kita lang kami pagka talagang may mga emergency sa bahay. Never kaming nagkikita-kita para mag-bonding outside or kumain sa labas kasi nga gipit sa pera eh. Yung perang ilalaan doon, mas ilalaan na lang namin pang tuition ng mga kapatid ko and pangkain araw-araw doon sa Quezon City. Nagre-rent kami ng 2,500 a month. Parang maliit na kwarto doon, 15 square meter lang yung lawak ng ano na yun. Kasi nandun lang kami sa loob pag matutulog eh. Una ko talagang goal noon, mabigyan ng mas magandang hanap buhay yung parents ko eh. Kasi doon sa tindahan namin dati sa Litex, uso dati yung hulihan eh. Yung hahabol-habulin kayo, kung pag nahuli ka, kukunin yung mga tinda mo. So, ganun kami dati noon sa Quezon City. So, ang unang goal ko talaga, mabigyan sila ng magandang tindahan, yung pwesto talaga, na hindi tatakbo-takbo pag may nanguhuli. So, at saka sasakyan, kasi gusto kong umuwi sa amin sa province namin ng may sasakyan. Panganay kasi ako, tapos nag-aaral pa yung dalawang kapatid ko na nung college. So, nakaatang talaga sa akin yung responsibilidad na paano ako aangat. Kasi that time naghahanap na ako ng part-time eh. Kasi hindi talaga sapat yung sinasahod ko nun sa logistics doon, sa trabaho ko. I started August 2010. Nag-avail muna ako ng property sa Lancaster. May fire sale kasi kapatid ng tatay ko. More than 15 years na sila abroad and nagre-rent pa rin sila kung saan-saan. Palipat-lipat sila kung saan-saang apartment. And sabi ko, matutulungan kita na magkaroon ng sariling bahay na kasi kayo nyo na magulugan eh. Third month ng 2011, doon ako nakapag-rent kami ng parang convenience store. Malit lang. And yung sasakyan, 9 months na ahente ako, as sales agent, doon ko nabili yung first car ko. Nung nag-aaral pa kasi ako noon, nung nasa province pa kami, sobrang taas talaga nung pangarap ko sa buhay eh. Tinapos ko talaga yung pag-aaral. And nagpapasalamat ako syempre sa magulang ko. Talagang sumuporta sa akin para makuha ko yung pangarap ko na yon. And lalo yung mother ko, talagang siya yung gumapang na itaguyod yung pag-aaral ko at saka yung mga kapatid ko. Sa province kasi namin, kahit sobrang sipag nung parents ko noon na maghanap buhay, so not enough pa rin talaga yung nakukuha nilang income para to sustain the needs of the family. Naalala ko noon kahit yung pantalon ko noon, nung high school ako, mag-isa lang talaga yon. Pag madumi na siya, pinupunasan ko lang ng gabi, tapos pinapatuyo ko lang hanggang umaga. And the whole week, yun ang sinusuot ko. So sabi ko, sige lang, magkakaroon din ako ng ganyan pagdating ng tamang panahon.
Sa 8 years kong pagstay sa business na ito, and nakapundar ako I have 7 condominiums in Metro Manila and 1 condominium in Tagaytay. And 3 house and lot in Cavite and 1 vacation house in Samar. Yung condo namin sa Tagaytay, kasi mahilig talaga kaming pumunta ng Tagaytay eh. Bumili kami doon para hindi na kami mag-rent. So malaki pala yung income opportunity doon na pwede mo siyang ipa-rent daily doon. And Metro Manila naman, isa lang naman yung ginagamit ko doon, yung malapit lang sa office natin. And yung the rest doon talaga, pag na-turnover na yung ibang projects doon, ipaparent ko talaga yun. Para monthly may passive income na pumapasok. Lahat ng mga hindi ko naranasan nung maliit pa ako, talagang binibigay ko talaga sa anak ko. Gusto kong, kumbaga yung mga ninanais ko noon nung lumalaki ako, pinupuno ko ngayon sa anak ko. Ayokong iparanas sa kanya na mahirap mag-aral. Kasi yun talaga magbibigay sa kanya ng magandang pundasyon para sa paglaki niya. Sa akin talaga, hindi ako makapaniwala na mararating ko yung gantong lifestyle. Ang inisip ko lang noon, trabaho ng trabaho, kumita ng pera, makatulong sa family ko. Yung tipong hindi kami gipit everyday, na pag meron kaming gustong bilhin, mabibili namin. Meron kaming gustong puntahan, mapupuntahan namin. And makakauwi kami ng province namin na may pagmamalaki talaga sa mga kababayan namin doon. Pag mayroon ka kasing pangarap, humanap ka ng lugar, humanap ka ng mga taong tutulong at susuportahan yung pangarap mo. Ang kagandahan lang kasi dito, may goal ka, then nandito yung tamang business na tatahakin mo, makakatulong ka pa sa iba. Nakakatuwa pag nakita mo yung buyers mo, yung clients mo na nakalipat na, din nagpapasalamat sa'yo, nakikita mong masaya sila, yung pagpapasalamat na naging gabay ka, naging tulay ka ni God para mahanap nila yung magandang environment na para sa kanilang pamilya. Yung pinibigay kong mga school supplies sa province namin, yun po yung problema ko dati nung nag-aaral pa ako eh. Sa hidala ng hirap ng buhay sa province, mahirap talaga yung makabili ka ng mga school supplies, na kumpletuhin mo yung gamit mo. So sa ngayon, gusto kong makatulong din sa mga batang talagang nagnanais din na mabago yung lifestyle nila, may angat. Kasi naniniwala ko na yung pag-aaral talaga yung pinakasusi para matupad yon. Ako kasi naniniwala na lahat ng bagay na meron ka sa mundong ito, pinahiram lang sa iyo ni Lord. So, sa akin kasi, kumbaga, way of pagpapasalamat ko sa Kanya, yung pagtulong din sa iba.